There's no such thing. Ito na nga, you're overselling the change. You're overselling it because you're not identifying what is the problem. Ano yung problema sa tingin ninyo? Pag nag-charter change, tatalino yung mga tao. Kasi pag gumawa ng batas ang Kongreso, babaliwalain nila yung mga provision na yun. Di ba? What is the point? Kunwari pa kayo, sinasabi ninyo unless otherwise provided by law. And hindi po yan hindi po yan kailangan ng charter change. Ang kailangan natin, pagbigyan itong mga maliliit na ito, kailangan bigyan natin ng access to loans. At kailangan seryosohin natin yung national ID kasi that will allow them to participate. Magandang gabi, may developments tayo sa ating sa People's Initiative. Still not a very good one, but relatively okay. Relatively, ha? Kasi, so ito yung nangyari. Ayon kay, kay Senate President Zubiri, nag-usap daw si Presidente Marcos, siya at saka I understand Senator Loren Legarda, nagpulong sila at pinag-usapan itong charter change. So ang sabi daw ni Pangulong Marcos, yung mga proposed amendments in the People's Initiative for Charter Change is too divisive. Take note the proposed amendments. In a press conference, sabi ni Senator Zubiri, sila daw ni Senator Legarda, yun nga ay magkasama with the President at napag-usapan at yun nga nag-agree siya na masyadong divisive yung issue. So nag-file yung tatlo at yung dalawa along with Senator Sani Angara ng Resolution number 6 para mag-propose ng amendments sa economic provisions ng Constitution, including reforms in the Public Services Act, my eyes roll over, education, advertising, at ang lang nila, ang kanilang ipinopropose na change ay sabihin lang unless otherwise provided by law. Ibig sabihin, law will now be able to override yung constitutional prohibitions. Kasi suggestion daw ito ng Pangulo, sabi daw ni Pangulo, why doesn't the Senate take the lead in the discussions of the economic provisions? Then you approve your version which the House can adopt para hindi na maglalagay ng kung ano-ano pang amendments na sa tingin natin ay ikagagalit ng taong bayan. Right? So in the meantime, sabi naman ni Speaker Romualdez is parang kumbaga nag-back down siya at sinabi niya, I would like to express my unwavering support for the Senate's initiative to file a resolution of both houses of Congress. This resolution using Constituent Assembly is a decisive step towards amending the 1987 Constitution. So, dami pa siyang sinabi, but that's the gist of it. Okay? So, ito yung nakakatawa. So, ito yung punto nila. Masyado daw nakakagalit sa taong bayan yung People's Initiative na proposed amendments without mentioning what they are. Siyempre, divisive ba yun sa mga tao? Tingin ko hindi. Divisive yon between the Senate and the House. Diba? Kaya nga, si Senator Zubiri ang pumunta kay Pangulo. Siyempre, upset sila kasi yung People's Initiative ay pinapalakas yung House. At yung House, kakayanin niya mag-solo. At kung mag-solo yung House, of course, pwede na kakayanin niya mag-propose kahit ng mga ibang amendments na wala naman sa pinag-uusapan. So, ang tingin ko, tama yung mga nagsasabi na, bakit hindi gumagalaw ang Senado? Ito nga, gumalaw ang Senado, pero hindi sila gumalaw para sa taong bayan.
Take note ha, ginamit pa tayo kasi sinabi, wag daw yung mga pagpo-propose ay ikagagalit ng taong bayan. So itong economic provisions, ang gagawin nila is, yung proposed amendment ay ilalagyan lang nila ng unless otherwise provided by law. Which means na pwede nilang i-override yung mga constitutional prohibitions. Well, fortunately, wala silang binanggit na land ownership na pinaka-contentious sa atin. Gayunpaman, so ayan yung magkakaroon tayo ng mga batas at posibleng maging foreign-owned na rin 100% ang education at saka advertising. Ngayon, ang tingin ko, hindi ko pa masyadong napag-aaralan kung bakit may prohibition sa advertising. My guess is that it's the same as the prohibition sa media. Kasi, ang advertising, you control impressions of the people at maaaring maipasok dun sa advertising ang mga mensahe na magbabawas sa ating patriotism at pagmamahal sa bayan. Ganun din nga yung media kung kaya't 100% yan. Alam nyo, ang pinakamalaking problema kasi ng Pilipinas ay yung globalization natin. So, yung globalization, not of trade, but of culture. Kung kaya't, kinokontrol natin yung pagmemensahe sa atin kasi, yun nga, posibleng pinapasok na tayo ng mga dayuhan na elemento na ang pagpapahayag sa atin ay makokontrol nila yung public discourse. So, tingnan natin ngayon, ang ginagawa ng Senado is, ipopropose nila na yung mga prohibitions na yun sa Constitution can now be subjected to changes simply by creating a law that will do otherwise. Okay? So, para sa akin, hindi pa rin ako palo. Although, mas madali naman lunukin yan. Ang problema is, at in the meantime, may balanse pa between the Senate and the House. Kasi nga, ang pinakamalaki nating problema ay hindi natin pinagkakatiwalaan yung House. At gusto ng House, sila yung magkokontrol ng naratiba at mga proposals dito sa saligang batas. So yun, this is an improvement. Ito yung tanong ko, wala pa rin ang taong bayan. Kasi parang sinasabi nila, sige baguhin natin, ito lang naman babaguhin. So hindi na natin kausapin ng mga tao. And ang ipipresent nila sa atin ay yes or no lang, ganito ba o hindi. Ang problema, yung proposal nila na unless otherwise provided by law gives us no guidelines about what they're going to do. Okay, ulitin ko. Ano ang guidelines ngayon? Sasabihin nila, okay itong mga provisions sa saligang batas but we can propose laws other than that. Sabi ni Seo Hyun-soo, hindi ba ang problema natin ngayon yung confirmation by denial? Grabe, ang lalim humirit. Sige, explain po. Explain. Okay? So, sabi yan ng Imam Jones, strategic ambiguity. Okay? So, ulit, ang pinopropose nila is a simple change na unless otherwise provided by law. Which means nilalagay natin sa kamay ng legislature kung ano yung babaguhin nila dun sa saligang batas simply by creating a new law. So pag nag-create ng bagong law, wala na po yung mga guidelines ng saligang batas. Pwede nilang sabihin na, okay, the Constitution says this, but we can say otherwise simply by creating a law. Okay? Hindi ako panig dyan. Kasi nga, they can decide anything. In fact, pwede nga nilang sabihin, 100% na ang ownership dito sa mga to. At hindi nila binabanggit din yung land ownership. So, what are we going to do? Pagdating ba sa
is it the entire article? Kasama ba doon ang other economic provisions such as but not limited to land ownership? Paano kung yung proposed changes kasama yung mga yung ibang, yung things like land ownership, pero sasabihin lang nila article so and so will state at the bottom of it unless otherwise provided by law. Kasi hindi ito bago. Ito po yung prinopose sa last Congress dun sa economic provisions. Nakita lang po natin at nakita natin na binabago nila yung foreign ownership provision sa sa land ownership. So, ang feeling ko, ilulusot pa rin nila yon. And therefore, we have to be extra vigilant. Pwede ba nating sabihin na, why don't you stick to the nationalized industries? Bakit kasama pa yung, let's say, education, advertising, at saka land ownership, di ba? Pwede na yung ibang lahat. Kaya pa natin i-compromise yun. Babantayan lang natin kung ano yung magiging epekto ng mga yon, di ba? But with education, media, land ownership, yung mga ganyan, kailangan binabantayan natin yan. And advertising pala. What about yung other nationalized industries such as but not limited to sa paggagawa ng nuclear weapons, biological weapons, chemical weapons, and so on? Ia-allow ba natin ang 100% foreign owned? Kung 100% foreign owned and they're using toxic materials here in the country, baka mangyari yung dating nangyari sa India na nalusaw yung kanilang mga safeguards, ang dami yung namatay, tapos tumakbo sila. So, we have to be careful dun sa mga batas na ginagawa na mayroong liabilities yung mga papayagan natin sa ibang mga nationalized industries. Now, ito yung pinaka-importante. What about extraction of natural resources? Ulit ha, paano ang extraction of natural resources? Yan po ang pinaka-pinagbabawal ng saligang batas. Okay? It isn't, the other industries, kaya na natin yan 100% nga natin ina-allow sa manufacturing except for those weapons. Ngayon, papayagan ba natin na yung lahat yan nasa discretion ng lawmakers natin. Yeah? I would prefer na maging specific sila. Anong economic provisions ang sasabihin ninyong unless otherwise provided by law? At paano yung magiging phrasing ng inyong proposal? So again, andyan yung the devil is in the details, di ba? Yung ini-expect na mag-conduct ng inquiry ang Senado. Kailan ba nila ginawa yung inquiry ng gustuhin natin? At saka, hindi po sila investigative body. Pag nag-i-inquiry sila, ito ay in aid of legislation. So, unless merong pressing na batas tungkol dyan, well, maybe this one, only then will the inquiry be made or should be made. So, tamang-tama, may proposal si Senator Amy at ang sinasabi ni Senator Amy, teka nga, tignan nga natin yung RA 6735. Ang gulo kasi ng desisyon ng Korte Suprema. On the one hand, sabi nila hindi nila gagalawin yung decision dun sa kaso ng Santiago versus Comelec. But at the same time, in the Lambino case, sinasabi din nila na inabandon na ng 3 justices yung decision sa Santiago. So you have two opposing ideas affecting the resolution in the Lambino case. So gusto ni Senator Amy i-revisit yung 6735 nang sa gayon mas maayos siya. Ako personally, kung i-revisit natin, kung titignan natin ang RA 6735, dapat titignan natin yung information dissemination. Kailangan, huwag niyo mang pasikatin yung si incentive, kayo naman. Bakit niyo pinauulit-ulit pa? So, di ba, even if, remember, good or bad publicity is publicity. And if somebody wants that publicity, why will you give it?
Okay. So back to RA 6735. Dun sa 6735, which is yung pag-enact pag sa batas ng People's Initiative, walang information campaign prior to getting the signatures. So, ang problema natin dyan is 90 days lang para mapag-usapan ng taong bayan itong mga issues na ito. Sabi ni Eric Bustamante, in my point of view, it's all financial gain for heartless, soulless individuals, especially these politicians. Alam nyo naman, actually kasi nga, mag-aaway talaga ang Senado at Kongreso. Dahil dun sa proposal nila. Kasi naman, di ba, may pagka-atribida masyado yung yung proposal. Isipin nyo, Kongreso lang kayang umariba mag-isa. Pwede ba yun? Sa tingin ninyo, papayag ang Senado? Actually, nag-file si Attorney Larry Gadon tungkol dun sa mga airports. Kasi sabi niya, masyadong mataas ang national interest para i-allow natin na 100% control ng foreign entities ang ating airports. 'Di ba? Paano kung magka-conflict tayo with another country, tapos kontrolado nila yung airports, di nagpa-landing sila ng mga military vessels, di ba? Yun po yung sinasabi ko. Hindi talaga, there's a reason kung bakit mayroong mga nationalized industries. Hindi yung, alam nyo, may problema talaga tayo pag sa usapang pera pa lang nasisilaw na tayo. So, sinasabi, we have to change the economic provisions kasi forever na tayong poor, parang ganun. Para meron tayong development, para may pumasok naman na foreign money dito. O sige, pero at what cost? Hindi naman basta-basta nilagay yung mga provision na yan sa ating saligang batas nang walang dahilan, di ba? Tapos, ang dami sa kanila, nililin lang pa nila tayo. Ang sabi nila, kailangan 60-40 daw. Pero ang linaw naman na ang priority talaga ng saligang batas dyan ay sa extraction of natural resources. Of course, meron pang additional dun sa land ownership and so on. So, pero yung 60-40 was really for natural resources. Bakit? Limitado yan. Finite resource yung mga yan. Well, in many cases, halimbawa, logging. Ay, pag kinalbo na natin yung mountains natin, ano pang ilalag? So, finite, hindi po forever yan. Kasi kahit yung mga ating fuel resources, natural gas, may hangganan ng lahat. So, sana renewables. Kasi hindi ako naniniwala na sapat ang 3 taon para sa mga local governments and even for our congressmen. Isa yun sa dahilan kung bakit nagiging mahal ang ating eleksyon. Kasi kailangan nilang bumawi, kailangan nilang umariba and so on. At kung masyadong madalas tayo nag-ieleksyon, masyadong madalas din yung gastos. At masyado ring maikli yung panahon na nakakapag-actual governance yung ating mga leaders. Yun na nga, kasi kadalasan, pag sinabi, ito, mas maraming perang papasok, naniniwala kaagad yung iba kasi aminado naman na kulang tayo sa development. Pero halimbawa, ayan sabi ni Jed, number 1 din sa suggestion ko yung term limits. Oo, kasi directly related yan sa governance. Ngayon, ito nga ang problema sa atin. Hindi kasi pinupuntirya yung eksaktong problema. Pagka nagpo-present tayo ng charter change, pag nagpo-presenta tayo ng charter change, kailangan solution siya. So kung solution siya, ano yung problema? 'Di ba? Bakit? Ano yung, 'di ba? If we're saying federalism, ano yung problema na sinosolve ng federalism? Ganon dapat tayo mag-isip. Hindi yung try naman natin ng ganito kasi nag-fail ang ganito. Hindi pa natin alam kung ano yung precise reasons kung bakit nag-fail itong sistema natin. If at all, we can place the blame on the system. Diba? So, ako, personally,
tingin ko may value yung parliamentary. Ang problema ko lang sa parliamentary, nawawala yung expertise ng cabinet. So let's say may parliament. So dun sa parliament, manggagaling yung mga heads of agencies. Kung yung mga parliamentarians or members of parliament ay puro politiko, saan ka kukuha na mag-head ng mga ahensya na experts? Hindi po lahat ng ating mga politicians ay doktor. Ano yun? Automatic, pag may doktor yun na yung gagawin nating health minister. Yan. Nawawala yung expertise. Kasi when you head an agency, kahit paano, kailangan may alam. Tignan mo nga nangyayari sa, pasensya na po kayo ha, tignan mo yung nangyayari sa tourism. Naglagay tayo ng tao doon, maging cabinet secretary para sa DOT. Pero dahil kulang ang kaalaman at experience doon sa larangan ng turismo, nag-hit or miss siya. Actually, no, but I think we have to be factual. Hindi po malinaw kung doon nga nanggaling yung budget para dito sa sa signature campaign. So, it is a suspicion. Posible na mayroong, may costs naman talaga at in-anticipate nila yung costs dito sa elections kung kaya't maraming nailaan para dito. Sabi ni Lothar, as per Senator Zubiri, the budget was for the replacement of Smartmatic. Yes, but it does not, you're talking about the ayuda part. So, ang problema kung yan ay, depende kung saan yan napunta. Kung sa DSWD, hindi po yan ma-realign to another department. Ang mas problematic ay yung malaki, yung unprogrammed funds. Recto expert po ba siya? Ganito. Actually, graduate siya ng Chem. Sorry, Commerce. It's a joke, okay. He has units in graduate courses in economics and so on. And kung baga sa taxation, may experience po siya, 'di ba, as a legislator. I'm not saying it was a good experience, just that he has. I'm not saying na in every department kailangan ganon, but there are departments that will require expertise. 'Di ba? Pwede bang ganun na lang tayo? Can we make it worse? Kumbaga, para sa inyo, since hindi naman ganun ngayon, let's just make it worse by sourcing the cabinet from the parliament. Po kayo magkaroon na ng tsa-tsa at pipirma po kayo sa PI form. Hindi po ako pipirma sa People's Initiative kasi yung pagbabagong yon ay magbibigay lamang ng power sa Kongreso. So, Jel, ang sinasabi mo kasi dito ay ini-equate mo yung People's Initiative dun sa pagbabago ng saligang batas with regard to the economic provisions. Hindi ako sang-ayon sa People's Initiative kasi we're putting too much power in the Congress. So pagka pagka tinanong ninyo pabor sa tsa-tsa o hindi, that is not a fair question. Okay? Uulitin ko. Pag may nagtatanong pabor ka ba sa tsa-tsa o hindi, that's not a fair question. Kasi it depends kung ano ang babaguhin. 'Di ba? Hindi. Kasi hindi tayo kasali sa usapan pa rin. Babaguhin nila yung saligang batas pero gusto nila ay Constituent Assembly. Yun nga ang sinabi ni Speaker Romualdez, 'di ba? So again, as usual, wala na naman tayo dyan. Di tayo kasali. Kahit dun sa mga debate, di naman nila tayo pakikinggan. Saan tayo magdidebate? Dito sa social media, which they can conveniently ignore. Diba? Paano kung meron tayong importanteng sabihin? Paano kung meron tayong mga gustong ilagay na safeguards dyan? Hindi po enough para sa akin na unless otherwise provided by law. Ang laki ng leeway na yan. Tapos parang pinagbibigyan lang nila tayo sige, wag na yung People's Initiative. Isingit na lang natin ito para walang away. No. I want public debates. I want specifics.
Hindi yung bibigyan natin ng napakalaking discretion itong mga to every time they make a law. It's as though tinanggal na rin natin lahat ng economic provisions. Kasi pag gumawa ng batas ang Kongreso, babaliwalain nila yung mga provision na yun. Di ba? What is the point? Kunwari pa kayo, sinasabi ninyo unless otherwise provided by law? Che, ibig sabihin lahat yun, baliwala na. Ano yun? Suggestions na lang, pwede ninyong i-ignore. Isipin ninyo what they are asking from us. They are asking us to allow them to make laws on anything regarding the economic provisions. Keber na nakasulat yan dun sa saligang batas. And it is by them alone. Hindi tayo kasali sa usapan. Ay, magkukunwari sila na kunwari may committee hearing, kunwari may consultation. Sino niloloko nila? Kailan talaga tayo kinonsult? Yung totoo. Di ba? Well, medyo malaki-laki ang kailangan natin baguhin. But it starts with awareness. Yun ang unang gagawin natin. Ang problema kasi, yung mga awareness na seminars ay ginagamit parati ng kaliwa para labanan ang gobyerno. Kailangan gamitin natin ito para baguhin ang gobyerno. And how does it start? It starts with us. Masyado pa rin maraming naniniwala sa patronage politics. Diba? Masyado pa rin tayong hawak ng mga oligarchs. Nasaan ba ang kayamanan ng bayan? Hindi ba nasa mga iilang tao lang? Diba? In the last century, 75 families lang nag-rule sa atin. Ngayon, lumaki-laki na. 100 something. Pero sila pa rin. And some of them have held power over us since the 1800s. So, buti nga, nawalan na ng Aquino sa national government eh. The Aquinos have held power since Aguinaldo's cabinet. Walang nawala. Puro sila may senador, may presidente, and so on. Diba? Doon sa mga probinsya, ilan families lang po ba ang may hawak at nagpapalit-palitan lang sila ng pwesto? Pag sila lang ang may hawak, it means na the power as well as the money is concentrated in that family. O so paano yayaman ng ibang tao? Paano magkakasharing ng power? Paano magkakaganon, di ba? Ang problema din kasi sa atin is that there are so few rin na may gana sa good governance. Halimbawa, meron tayong Rodrigo Duterte. Tapos, unfortunately, anak niya yung isa, si Inday. So, sino pa kailangan tayong maghanap ng mas marami na makailangan na yung naiintindihan na hindi dapat natin kinoconcentrate ang power at wealth sa iilang pamilya lang. So, nowadays nga, the political power or the power to gain position at saka yung financial power ay iilan din lang, sila din. Diba? Para kasi designer labels yung turing natin sa mga But you're right, magaling si Digong, magaling si Inday, at dahil hindi nga natin binabago yung batas, we will have to call on their family continuously to serve the government, to serve us. Sa characteristics ng good governance is inclusive and participatory. Kasali dapat tayo sa tsa-tsa. Totoo yan. Kasi tingnan mo, sila yung nag-usap. Munta si Senator Zubiri kay BBM, kay Presidente, at sabi, ganito. Ang sinosolve nilang problema, yung People's Initiative lang. Ang sinosolve nilang problema, yung na-exclude yung Senado dun sa People's Initiative. So, hindi nila sinosolve yung lack of participation natin. Hindi nila sinosolve yung hindi tayo kinonsulta. Hindi nila sinosolve na kailangan ng malawakang diskusyon para sa mga ganitong pagbabago sa ating saligang batas. February 2023, sabi ni PBBM, charter change was not a priority, pero after a few months, bakit biglang preliminary discussion about Chacha? Bakit? So, ang totoo niyan,
nung kampanya at saka nung start nung kanyang presidency, sinabi niya, it's not a priority. Pero tama kayo, nagbago ang isip niya. Pag election, kasali tayo. Pag tungkol sa consti na tayo ang sovereign, etsypuera tayo. Totoo. Babalik lang sila sa atin kapag botohan na sa referendum. So, itong maririnig ninyo, sasabihin ng mga pro their initiative, di ba? Pro-con us, sasabihin nila, magre-referendum naman pwede naman kayong bumoto ng no kung ayaw ninyo. Sino niloloko ninyo? Di ba? Sila yung magko-control kung ano ang nakasulat dun sa provision, kung ano ang i-yes or no natin. Paano kung isama nila lahat? Paano kung yung isang buong article ng Saligang Batas, lahat all-inclusive, tapos yes or no lang siya? Yes tayo dun sa ibang economic provisions, pero no tayo dun sa iba. So, gagawin nila sa atin parang Sophie's Choice na dilemma. Mamimili ka dun sa dalawa. Papayagan ba natin kasi there are provisions that we agree to? O di tayo papayag because there are also other provisions that we don't agree to. So pagka ganyan ka-ambivalent yung lumalabas, o sinong mananalo? Yung mga sigurado. Ay, akala ko sinusolve na nga ito. Ang first, we have to assess the law. Tama si Senator Amy. Kulang kasi yung information, nagpapapirma na tayo ng mga tao, tapos wala pa namang impormasyon. So, kailangan sagutin yun. Yun yung una. Kasi parang ang ginagawa nila is, binablame nila sa People's Initiative, yung mga problema ng Saligang Batas. Okay, the other is, parang ang mga tao, akala nila yung People's Initiative ay yun na yung binabago yung economic provisions. Hindi. Ang binabago lang ng People's Initiative yung powers ng Congress. Kasi madami po sa atin ang di nakakaintindi kung ano po ang charter change. Kaya madami nauuto dahil sa ayuda. Totoo yun. Hindi nga nila naiintindihan na may saligang batas. And ano ang epekto nito sa ordinaryong mamamayan. Ito yung nakakatawa dyan Hindi rin yan basta masosolve ng paggagawa ng subject sa school tungkol sa ligang batas. Kasi ang daming mga tao na hindi nga nagsuschool. Kailangan iangat natin ang buhay ng ordinaryong mamamayan. So kailangan, and it's not like as if we need charter change to do that right now. What we need is equal opportunities. Ang dami kasi sa atin, ang tingin nila sa charter change, it's the answer to everything. Pag ginawa natin to, magiging maligaya tayo, yayaman tayo, may equal opportunity tayo, it doesn't work that way. We're just changing the way we do things, but it doesn't necessarily mean that it will solve our problems. That's why, ang approach sa charter change is, see it as a solution. But what is the problem if it is a solution? There's no such thing. Ito na nga, you're overselling the change. You're overselling it because you're not identifying what is the problem. Ano yung problema sa tingin ninyo? Pag nag-charter change, tatalino yung mga tao? I-relate nyo naman. Huwag naman po ganun. Because all you're doing is talking in generalities. You're only talking di ba? It's all rhetoric. Nasaan yung solusyon? Nasaan yung problema? Ako ang nakikita kong problema, hindi totoo yung access natin to financial instruments or to loans. Yung mga maliliit na, yung mga gustong magnegosyo, saan sila kukuha saan sila makakautang para makapagtayo ng negosyo? In theory, meron yan sa Land Bank. Ang laki ng amount. Nagalit nga si Pangulong Duterte noon kasi pinalagay niya sa Land Bank para i-distribute yan, nag-identify ng mga grupo na pwedeng tumulong sa Land Bank. Wala, pinatid sila. Alam mo kung sinong pumatid? Mismo yung banking system in accordance with the wishes of the oligarchs. Dahil syempre, bakit kayo mamimigay ng magandang mga loans sa maliliit na negosyante? Pati yung mga maliliit na negosyo gusto nilang i-take over. Ito ang classic case in point.
Naalala nyo nung nagbenta ang ang SM ng turon. Turon is a street food. Ang mga madalas na nagbebenta niyan, yung mga naglalako sa kalye. Nung ang SM ay nagbebenta na ng ganon, maraming nawalan ng ng opportunity na magtinda. Kasi kinuha na nung isang malaking store. I'm not dissing SM. I'm sure they didn't think na makakaapekto sila dun sa mga naglalako sa kalye. And yet, that is what happened. Diba? So the problem might be the equal opportunities that are not reaching the people that it should be reaching. And hindi po yan hindi po yan kailangan ng charter change. Ang kailangan natin, pagbigyan itong mga maliliit na ito, kailangan bigyan natin ng access to loans. At kailangan seryosohin natin yung national ID kasi that will allow them to participate in the banking system. So may solutions. There are plenty of solutions that do not require a major effort like charter change. You know why people are pushing for charter change? It's not just their own agenda. It is also because they're looking somewhere else to a solution that is right here in front of us. But I'm glad actually that the internet has changed the game. But it's still not enough. 'Di ba? Ang kailangan natin tapos tignan niyo pati yung mga nung biglang nagising ang BIR na bakit hindi natin tinatax itong mga to, yung mga kumikita sa online na Sa tingin niyo they suddenly woke up and said, "Ay tara, i-tax natin yung mga 'yan." May umudyok dyan. There are people who do not really want to share. And I'm not just talking about not sharing money or property or assets or anything like that. They don't want to share opportunities. So, and people think kasi it is so enticing kasi to think that a solution is out there. If we just do this, it will solve all our problems. There's no such thing. Okay? A lot of our problems were getting solved dun sa last administration. Hindi niyo ba napansin? Inayos yung tax system. Hindi completely kasi andyan pa rin yung mga oligarko pero nakausad tayo. Pinasok nga yung national ID. Ngayon napilay. Bakit? Sino yung nagpipilay sa national ID? Who is not interested in making sure that poor people have access to the banking system? Diba? It wasn't us. It's the people who have piles and piles of money to protect. So, if we keep looking to some future where we think that all our problems are going to be solved, hello, reality check. Some of those problems can be solved even right now. Sa tingin ninyo, pag nag-charter change, mawawala yung oligarko? Sa tingin ninyo, pag nagkaroon ng anything that they change in the Constitution, as long as they're there, as long as these are the same people who are going to sit, it's not gonna change. We're going to have to change them. At yan po ang dahilan kung bakit nagkaka-friction yung love team. 'Di ba? May dun sa Kongreso, may grupo diyan na katakataka na super defend and super defend dun sa speaker at super attack kay VP at super attack sa SMNI and so on.